Pagdating pa lang nila sa bahay ampunan, ay ilang mga bata na ang sumalubong sa mag-asawang Kyla at Rodeo Villaflor. Halatang pinaghahandaan ng pagdating nila dahil may hawak pang banner ang ilan sa mga bata na nagpapabatid na welcome silang mag-asawa sa kanilang itinuturing na tahanan. "Maligayang pagdating po, Sir Rodeo, at sa iyo pong asawa," ang sabi ng batang lalaki kay Rodeo nang makalapit sila. "Thank you, Sam." Malapad ang ngiti ni Rodeo na bahagyang ginulo ang buhok ng bibong bata. Sa palagi niyang pagbisita sa bahay ampunan gawa ng binabalak niyang pag-aampon, ay napalapit na ang loob niya sa mga bata roon. Masayang-masaya siya kapag nabibisita niya ang mga ito. Subalit kabaliktaran niya ang asawa niyang si Kyla na nasa kanyang tabi. Tulala lamang kasi ito. Diretso ang tingin nito na parang hindi nakikita ang mga tao sa paligid. "Pasensya na kayo sa asawa ko ha. May sakit kasi siya kaya ganyan siya. Pero sigurado naman ako na masaya siya na makita niya kayo." Banayad na paliwanag ni Rodeo nang mapansin niyang nagtataka ang mga bata sa walang kare-reaksyon niyang asawa. Sabay-sabay naman na tumango ang mababait na mga paslit. "Huwag kang mag-alala, Mr. Villaflor. Naipaliwanag na namin sa kanila ang kondisyon ni Mrs. Villaflor," sabi ng Mother Superior pagkatapos. Marahang tumango at ngumiti si Rodeo sa madre bilang pasasalamat. Napalis ang kanya mga agam-agam sa dibdib. Yun kasi ang unang pinakakailangan ngayon ng asawa niyang si Kyla. Ang pangunawa. Matinding pangunawa. Sapagkat mayroong sakit si Kyla na tinatawag na prolonged grief disorder. Isang kondisyon sa kalusugan ng pag-iisip na nagaganap kapag ang pagdadalamhati o pagluluksa pagkatapos ng pagkawala ng minamahal o isa sa miyembro ng pamilya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap ni Kyla ang biglaang pagkamatay ng 4 na buwan nilang anak na si Krian. Malusog ang kanilang anak mula nang isinilang. Subalit dahil sa isang simpleng pagkakamali, ay binawian agad ito ng buhay. Isang umaga, tulad ng kinagawian, ay pinuntahan ni Kyla ang anak sa crib upang kunin at padedehin. Ngunit ganoon na lamang ang sindak nito nang makita nitong nakatakip ang stuffed toy sa mukha ni Krian. SIDS o Sudden Infant Death Syndrome ang inilabas na sanhi ng pagkamatay ng kanilang anak. At tandang-tanda ni Rodeo kung paano sinisi ni Kyla ang sarili dahil doon. Kasalanan daw nito ang pagkamatay ng kanilang anak dahil nakalimutan nitong tanggalin ang stuffed toy sa crib bago ito iniwan. "Isa akong pabayang ina, Rodeo. Walang kwentang ina. Naging kampante ako. Kaya akong pumatay sa anak natin. Ako, Rodeo. Ako." Ang paulit-ulit nitong sinasabi noon. Hanggang sa bigla ay hindi na ito nagsalita at lagi na lamang tulala. Ginawa lahat ni Rodeo ang paraan upang manumbalik lamang ang masayahin at puno ng buhay niyang asawa. Subalit laging kasawian lamang ang natatamo niya. Gayunpaman, kahit higit 1 taon na sa ganoong kalagayan ng asawa, ay hindi pa rin siya sumusuko. At heto na nga ang itinuturing niyang last card. Ang mag-ampon ng kasing edad na ngayon ni Krian na bata sa bahay ampunan. Nagbabaka sakali siya na sa pagkakaroon ng bata sa bahay nila, ay makakatulong sa pagbabalik ng katinoan ni Kyla. "Dito tayo, Mr. Villaflor." Iginiya ng Mother Superior ang mag-asawa sa office nito. "Ready na po ba ang bata, Mother Cecilia?" Tanong ni Rodeo sa madre, pagkaupo sa lounge area ng opisina. Hindi na nasagutin ng Mother Superior dahil may kumatok sa pinto. Umiti na lamang ito dahil bumungad na ang madreng may dala ng batang 1 taon at 5 buwan ng gulang. Lalaki at guwapong bata. Iniwan saglit ni Rodeo ang asawa at madaling nilapitan ang magiging anak nila kung sakaling magpapakita ng magandang senyales si Kyla na magugustuhan din nito ang bata. "Hello, baby Ethan. Kumusta ka?" Obvious ang affection na kinuha niya ang bata sa madre. Nakailang beses na rin kasi niya itong nakabanding simula nang napili niyang aamponin. "Dada." Yumakap naman sa leeg niya ang bata. "Tinawag mo akong Dada? Ang sweet naman ng baby Ethan ko." Nagliwanag ang mukha ni Rodeo. Unang pagkakataon at hindi niya inasahan yun, kaya halos maluharin siya. "Siguro ay namiss ka ni Ethan, Mr. Villaflor." Saad ni Mother Superior. Tiningnan ito ni Rodeo at nagngitian sila. Naalala niya na 2 linggo nga pala siyang hindi nakadalaw sa bahay ampunan dahil sa sobrang hectic ng kanyang naging schedule. Siya kasi si Rodeo Villaflor, ang founder at CEO ng Moon Life Insurance Company.
Ang kumpanyang ang layunin ay mabigyang proteksyon sa hinaharap ang mga Pilipinong nagtitiwala at magtitiwala sa kanila. Pwede ko na po ba siyang ipakilala sa asawa ko, Mother Cecilia? Nanghihingi ng permiso na tanong niya kapaguan. Oo naman, sige na ipakilala mo na siya. Bago ang lahat ay bumuntong hininga si Rodeo at hinalikan sa noo si Baby Ethan. Sana talaga ito na ang magiging susi ng pagbuo ulit ng pamilya nila ni Kyla. Sana talaga ay matuloy na ang pag-ampon nila sa bata dahil napamahal na rin ito sa kanya. Lumakad na siya pabalik sa kinauupuan ng asawa karga si Baby Ethan. Han, may gusto pala akong ipakilala sa'yo. Si Baby Ethan. Kinakabahan na subok niyang pang-agaw sa atensyon kay Kyla. Sa kasamaang palad, tagusan pa rin ang tingin nito sa kawalan, ni hindi man lang ito kumurap. Lalong dumagundong ang kaba sa dibdib ni Rodeo. Gusto niya agad panawan ng pag-asa. Pero nang tiningnan niya ang dalawang madre at nakangiting tinanguan siya na parang sinasabing huwag siyang susuko, ay agad siyang nabuhayan ulit ng loob kahit papaano. Han, subok niya ulit. Iniluhod niya ang isang tuhod upang magpantay sila ng tingin ni Kyla, at pati na rin sa bata. Han, siya si Ethan. 1 taon at 5 buwan na siya. Katulad natin ay nawalan din siya ng mahal sa buhay. Malungkot din siya tulad natin. Kaya gusto ko sana'y ampunin siya para magkaroon siya ng mga magulang. Sana'y matanggap mo siya bilang anak natin, Han. Naghintay siya saglit ng reaksyon ni Kyla, at nang wala pa rin ay ibinaling na lang niya ang tingin sa karga niyang bata. Nginitian at tinalikan ulit niya ito sa noo bago kinausap. Baby Ethan, siya ang asawa ko. Siya ang magiging mami mo. Say hi to her. Hindi mo siya anak. Bulalas ni Kyla. Hindi siya ang anak natin. Si Krian ay kamukhang kamukha mo. Ang batang yan ay wala man lang pagkakahawi sa'yo. Matalim na mga sigaw pa nito. Gulat na gulat si Rodeo, pati na rin ang batang karga niya. Isa yang impostor. Ilayo mo siya sa akin. Ang masikinagulat pa ni Rodeo ay nang biglang itutulak sana ni Kyla ang bata. Mabuti na lamang at nasalag niya mga kamay nito. Kyla, stop it! Hindi tuloy niya namalayan na nabuliwan na rin niya ang asawa. Hindi naman nasaktan pero nagsimula nang umiyak si Baby Ethan. Sister Lorna, kunin mo si Ethan. Nabahalang utos na ni Mother Superior sa madring nakatokang taga-alaga kay Baby Ethan. Walang nagawa si Rodeo kundi ang ibigay ang bata dito. Tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa. Lumong-lumo siya na napatitig na lamang sa kanyang asawa. Hindi na niya talaga alam ang gagawin niya para rito. Matapos maiuwi at matiyak na maayos na ang kalagayan ni Kyla sa bahay, ay nagtungo sa isang bar si Rodeo. Tinawagan niya ang kaibigan na samahan siya dahil kailangan niya ng makakausap. At hindi naman siya binigo ni Liam. Wala pa 30 minuto ay dumating na agad ito. Ibig mo sabihin, alanganin na ngayon na maaampon mo yung bata? Tanong ni Liam nang mag-umpisa na siyang magsabi ng problema. Nasa bar counter lang silang magkaibigan. Tahimik na sumisimsim ng alak. Ayaw nilang makipagsiksikan sa mga nagiinuman sa gitna ng bar. Napainis si Rodeo na tinungga ang iniinuman, pagkuway tila pasan ang mundo na bumuntong hininga. Pinakaunang isinasaalang-alang ni Mother Cecilia ay ang kaligtasan ng mga bata sa piling ng mga mag-aambon sa mga to. Doon pa lang muntik nang saktan ni Kyla yung bata, kaya sure na yun na babawi nila ang application ko dahil sa inasal kanina ni Kyla. Napapalatak naman si Liam. Sobra na pala talaga ang karamdaman sa pag-iisip ni Kyla. Kawawa naman ang asawa mo, pare. What if ipasok mo na siya sa isang mental health facility para magamot at maasikaso siya ng maayos? So, pati siya ilalayo ko sa akin, pare. Nahilot-hilit ni Rodeo ang noo. Pare, ang pangarap ko ay mabuo ang pamilya namin. Paano mabubuo kung pati asawa ko alisin ko sa buhay ko? May kasambahay na laging tumitingin kay Kyla kapag wala siya sa bahay nila. Kompleto ito sa gamot at regular na dinadala niya sa kanilang family doctor at psychologist. At ang doktor na rin naman ang nagsabi noon na mas makakabuti para kay Kyla na makasama pa rin ang mga mahal nito sa buhay. Sa bagay, ang nasabi na lamang ni Liam. Pati ito ay nasa mukha na ang stress dahil sa kanyang problema. Naibottoms up tuloy nito ang laman ng wine glass nito. Ilang sandali na nanahimik muna silang magkaibigan. Sa tingin mo pare, saan ako makakakuha ng batang kamukha ni Kian o ng batang kamukha ko? Pambabasag ni Rodeo sa katahimikan nila.
Napamura si Liam. Seryoso ka ba sa tanong mo na yan, pare? Tumaas ang isang gilid ng labi ni Rodeo. Sana, dahil yun ang nasabi kanina ni Kyla. Hindi ko raw kasi kamukha yung bata sa bahay ampunan kaya hindi namin siya anak. Pero alam ko naman na imposible yun eh. Saan naman ako makakahanap ng batang kamukha ni Tia na kamukha ko? Muntik nang matawa ang kausap niya na kaibigan. Mukhang nababaliw ka na rin yata ah. Malapit na. Sana nga ako na lang ang mabaliw eh. Huwag na si Kyla. Nagkabit balikat si Liam. True love nga yan pare. Ang swerte ni Kyla dahil ikaw ang napangasawa niya. Baka kung ibang naging asawa niya, siguradong iniwan na siya at nag-asawa na ng iba. O baka nakabuntis na ng ibang babae. Walang naging komento doon si Rodeo. Subalit bigla ay parang may bombilya na umilaw sa tuktok niya. At mukhang ganoon din si Liam dahil bigla ang tinginan nila sa isa't isa. Naiisip mo ba ang naiisip ko pare? Tanong ni Liam. No pare, ayoko. I could never betray my wife. Despite what's happening with Kyla, I still love her. Pagsalungat niya agad-agad. Ano ka ba pare? Hindi mo naman siya pagtataksilan eh. Magpupunta ka lang sa sinapupunan ng ibang babae para magkaroon ka ng anak. Hindi mo naman naasawahin kaya hindi yun consider na pagtataksil. Susog ni Liam. At anong tawag mo doon, Aber? Ano ba? Kagatlabing na ititik-titik ni Liam ang mga daliri habang nag-iisip ng tamang salita na sasabihin. How about, sabihin na lang natin na surrogation. Magbabayad ka ng babae na magbubuntis sa anak mo sa loob ng 9 na buwan. Halos magdugtong na mga kilay ni Rodeo sa sinabi niyo ni Liam. At sino namang baliw na babae ang papayag sa ganung setup? Yan ang hindi ko alam. Pero pwede naman tayo maghanap o magpahanap sa mga kakilala natin kung gusto mo. Ikaw ba? Gusto mo ba? Pandedemonyo pa sa kanya ng kaibigan na titig sa kanya. Ewan ko. Ayaw niya pa rin sa ideya na tugon niya. Nang salina ng bartender ang wine glass niya, ay tinungga niya lahat yun. Napangiwi siya dahil lasang-lasa niya ang pait. Singpait ng kanyang buhay ngayon. Pare, yun lang ang tanging paraan para makagawa ka ng kamukha mo na bata. Kaya pag-isipan mong mabuti. Para rin naman to kay Kyla eh. Tsaka mas mainam na yun kaysa magampun ka. At least, hindi man magustuhan ni Kyla ang bata, wala siyang magagawa. Sayo at gusto niya magiging anak niyo pa rin siya dahil dugo at laman mo siya. Giit ni Liam. Naihilamos ni Rodeo ang mga palad sa mukha. Mas ginugulo pa kasi na kaibigan niya ang isip niya. Parang may kabil ng kuryente na tuloy ang utak niya na nagkabuhol-buhol. Gayunpaman, inaamin niya na may parte sa isip niya na sumasang-ayon sa ideya na yon ni Liam. Subalit sinarili na lamang niya at hindi na yung sinabi pa sa kaibigan. Saka na siguro kapag nakapagdesisyon na siya. Maya-maya lamang ay naghiwalay na sila ni Liam nang magpasya na silang umuwi. Nagdahilan siya na baka hinahanap na siya ng asawa. Ngunit pagdating niya sa bahay nila ay hindi naman niya magawang pumasok sa loob. Ilang sandali na naroon lang siya sa kanyang kotse. Malaki talaga kasi ang tampo niya kay Kyla. Dahil sa ginawa nito kanina sa bahay ampunan, ay parang 2 beses na nito siyang inagawan ng pagkakataon na maging mabuting ama. Natatakot siya na baka kapag makita niya ito ngayon, ay masumbatan niya ito. Nakainom pa naman siya. Nakailang buntong hininga siya, hanggang sa nagpasya na siya na magpawala muna ng tama ng alak. Sa isang pampublikong playground siya napadpad. Sa swing ay parang batang pinalo siya ng kanyang nanay na umupo. Sinamantala niya ang pag-iisa doon na pinag-isipan pa ang suhestyon sa kanya ni Liam na magbabayad siya ng babae na magbubuntis sa kanyang magiging totoong anak. Tama naman na yun lamang ang paraan para bumalik si Kyla sa dati. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Lila nang makita niyang may nilalang na nakaupo sa swing na kanyang tambayan. 2 naman yung swing, pero kasi ay masanay na siya na sa ganoong oras ay mag-isa lang siya doon na nag-i-emote. Sino kayang tukmol na to't mga agaw ng pwesto? Himutok niyang susuray-suray ang lakad. Ang isa niyang kamay ay may hawak na beer in can. Ang isa naman ay ang plastic na kinalalagyan pa ng 3 latang extra. Isang sales lady sa isang department store si Lila. Sa cosmetic section siya nakapwesto. At dahil birthday kanina ng isang kasamahan niya sa trabaho ay napainom siya. Ginusto naman niya dahil gusto rin naman talaga niyang malasing sana. Gusto niya sana na sa pamamagitan ng alak ay makalimot siya sa malaking problema niya.
Ang problema, mahihina ang naging kainuman niya, kaya ang ending, nag-uwian agad. Dahil bitin ay nagpa siya na lang siyang uminom mag-isa, kaya bumili siya sa convenience store ng beer. Hoy mister, alam mo bang pwesto ko to? Lasing ang tinig na sita ni Lila sa lalaki nang makalapit siya sa swing. Pardon? Maang na tanong ng lalaki nang tingalain siya. Don't pardon me. Alam ko narinig mo kaya tsupe, alis. Pagtataray na niya talaga. Subalit kaysa sumunod, itinuloy ng lalaki ang mahinang pagsiswing. Hindi makapaniwala na dinedma ang beauty niyang napasinghap naman si Lila. Gigil ang itsura niyang itinungga ang beer in can bago ulit nagmaldita. Hindi mo ba talaga ako narinig? Sabi ko umalis ka dito sa pwesto ko. Kung gusto mo rin mag-emote, wag dito. Ayokong may kasabay. What are you talking about? Namumungay ang mga mata na paklina ng lalaki. Ang sinasabi ko ay trono ko ang swing na to kapag nag-i-emote ako. May titulo ka ba? Siraulong pilosopo ka pala eh. Anong gusto mo? Away o gulo? Nananahimik ako rito. Ikaw ang OA na nanggugulo sa akin. Nonchalant na sagot ng lalaki. Lumaki ang mga mata ni Lila. Hindi siya makapaniwala na tinawag siyang OA ng lalaki. Kumulo na talaga ang dugo niya. That was the final straw. Napigtas na ang lubid ng kanyang pasensya. Mananakit na siya. Ayaw mong umalis ha? Sige, humanda ka. Pumunta siya sa likod ng lalaki. Pero bago pa niya maisagawa ang masamang balak na itulak ito, ay siya ang muntik ng masubsob sa lupa. Hey, careful. Mabuti na lamang at maagap na napigilan ng lalaki ang kanyang pagbagsak. Kung paano nito nagawa yon ay hindi na alam ni Lila. Basta nang magmulat siya ng mga mata ay nakaalalay na ang matipuno nitong braso sa tiyan niya. Palibhasa lasing, nagtatawa siya para pagtakpan ng kanampahan niya. I think you're wasted. Siguro dapat umuwi ka na, miss. Delikado sa tulad mo babae na pag-alagalan na nakainom. Sabi sa kanya ng lalaki nang maayos niya ang tayo. Mabilis na umiling si Lila. Ayos lang ako at magiging ayos pa sana kung wala ka rito. Pwede bang lumipat ka na lang kasi ng pwesto mo? Katulad ng kanyang paningin ng bahagyang umiikot, ay inikot niya ang tingin sa paligid. Doon o, magsiso ka doon. O kung trip mo, mag-slide-slide ka doon. Ayoko. Ako na una dito. Kung gusto mo, ikaw na lang ang magsiso. May monkey bars din doon. Baka gusto mo maglambitin. Bagay sa'yo. Tinaasan niya ito ng isang kilay. Sinasabi mo bang unggoy ako? Imbes na patulan siya ay natawan ng kaunti ang lalaki. Kaysa mag-away tayo, ang mabuti pa bigyan mo na lang ako ng dala mo. Beer ba yan, miss? Napakunot noong bumaba ang tingin ni Lila sa dala niyang plastic bag. Just like you, nakainom na rin ako. Kaya mas maganda na ituloy na lang natin ang inuman kaysa ang mag-away. Mungkahi ng lalaki. Sinamaan niya ito ng tingin nang ibalik niya ang tingin dito. Pahingi ako ng isa. Sabi muli ng lalaki. Bumili ka doon. Ang mahal nito, no? Singhal pa rin niya. Babayaran na lang kita. Magkano ba yan? Nakasimangot pa rin na napatitig si Lila rito. Mas ngumiti naman ng lalaki. Hindi ako masamang tao. At lalong wala akong balak na angkinin ang swing na to. Ngayon lang ako nakikiupo rito dahil kailangan ko lang na makapag-isip-isip. Bukas, sayang-sayo na ang pwestong to, miss. Nauna napansin ni Lila ang matinding kalungkutan sa mukha ng lalaki. Mukhang katulad nga niya ito na may pinagdadaanan din. Nagilty na siya kaya inayos na niya ang kanyang mukha. I'm Rodeo. Rodeo Villaflor. Saglit ay pakilala ng lalaki. Inilahad ang kamay sa kanya. Tinanggap niya ang pagkikipagkamay nito. Ako naman si Lila, Lila Ruiz. Subalit laking gulat niya nang biglang gumuhit ang isang kakatuwang kuryente sa kanyang kamay mula sa palad ng lalaki. Dahilan para bigla niyang hatakin palayo ang kamay. Why? Nagtaka ang lalaki. Wala. Pagsisinungaling niya. Gusto mo kamo ng beer? Binulatlat ni Lila ang plastic na kinilalagyan ng mga binili niyang 3 peraso ng beer. Ibinigay niya rito ang isa. Heto oh. Thanks. Walang hiya-hiya na kinuha naman yun ng lalaki. He lifted the tab on the can and took a sip. Sinamantala yun ni Lila upang mabistahan ang itsura ng lalaki. Sinuyod niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa na nagtagal sa muka.
Himalang lumino na ang kanyang kaninang nanlalabong mga mata dahil sa tama ng alak. Gwapo pala ang tukmol. No, hindi lang pala gwapo, kundi super gwapo. Mukhang yayamanin pati. Parang alaga ito hindi lang sa gym, kundi pati sa derma. Hiyang-hiya ang mukha niya sa kinis ng mukha nito. Wala yatang pores ang tukmol na kanyang lihim na ikinasanaon. Tapos mo na ba akong suriin, Lila? Gwapo ba? Bigla ay tanong ni Rodeo. Makahulugan itong ngumiti nang tingalain siya nito. Excuse me? Saan ang gwapo dyan? Parang tanga na pagtanggi niya. Magpapalamon na lang siya sa lupa kaysa ang umamin siya na nagwapuhan siya dito. Bahagyang tinawanan lang naman yun ni Rodeo. Hindi ininda ang kanyang panghahamak. Ang mabuti pa, umupo ka na, Lila. Mahirap mag-inom na nakatayo. Sumunod siya, pero titirik-tirik pa rin ang kanyang mga mata. Tabi na sila ng lalaki ni Rodeo pala ang pangalan na nakaupo sa swing. So, Lila, anong drama mo sa buhay at umiinom ka? Tapos sabi mo gusto mo mag-emote rito. What's your problem? Tanong na naman sa kanya nito, kasabay ng pagkuha nito sa plastic na bitbit niya. Ito ang naglagay niyo sa tabi, upang siguro ay hindi siya mangawit kakahawak. Mabilis na kumalat ang matinding kalungkutan sa mukha ni Lila sa katanungang yun. Uminom na rin ulit siya sa beer na hawak niya. Malalang problema. Sa sobrang lala, parang mas gusto ko nalang maglaho sa mundong to sa sakit na nararamdaman ko. At namalayan na lamang niyang nag-o-open na siya kay Rodeo. Bakit naman? Single mother ako. Kasi ang pangalan ng anak ko at 5 years old na siya ngayon. Makulit at masiglang bata siya. Pero last year, bigla na lang siyang dinapuan ng matinding sakit. Nagpabalik-balik kami sa ospital hanggang sa na-diagnose na may acute lymphoblastic leukemia pala siya at stage 4 na raw. Lumaban siya. Lumaban kami para gumaling siya. Pero last month, tinaningan na siya. 3 buwan na lang daw ang itatagal niya. O kung hindi man baka hindi pa inaabutin dahil mahina ng katawan ng anak ko dahil sa kakakimo. Ngayon pa lang, parang hindi ko nakakayanin kapag nawala siya sa akin. Takot na takot ako. Tumulo ang mga luha niya, pero madali niyang pinalis gamit ang palad. I apologize for asking. Halata ang gulat sa mukha ni Rodeo. Inabot nito ang likod niya at hinaplos-haplos. Ayos lang. Ikaw, bakit nandito ka at mag-isa? Anong pinag-iisipan mo? Tahimik dito kaya masarap mag-emote dito sa gabi. Wika niya nang pumayapa kahit papaano ang damdamin niya. Isang pagkalalim-lalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Rodeo at tumingala sa madilim na kalangitan bago sumagot. Namatayan naman ako ng anak. Oh my God, seryoso? Si Lila naman ang nagulantang. Mapait ang ngiti na tumango si Rodeo. Rian ang pangalan niya, and he passed away at 4 months old. 4 na buwan lang siya? Paano? Nagkasakit ba siya? No. Just like your daughter sobrang healthy niya simula nang isinilang siya. Bakit ganun? Anong kinamatay niya? Sudden infant death syndrome ang naging cause of death niya. Nakita na lang ng asawa ko na wala na siyang buhay sa crib niya dahil sa stuffed toy na nakatakip sa kanyang muka. Hala, kawawa naman si baby mo. Buti na kayanan ng misis mo. Ang hirap na tanggapin yun kasi biglaan. Napayuko ng ulo si Rodeo. Hindi nga niya matanggap, kaya yun. Tulala na lang siya hanggang ngayon. Hindi na makausap ng maayos. Nabaliw siya? Parang gano'n na nga. Diyos ko, kawawa naman ng mag-ina mo, Rodeo. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan habang nakikisimpatya sila sa isa't isa at habang tumutungga ng beer. Naubos na nila parehas ang unang iniinom, kaya nagbukas ulit sila ng tig-isa. Unawain mo na lang ang asawa mo, Rodeo. Ako nga buhay pang anak ko pero pakiramdam ko para na ako mamamatay sa tuwing nakikita ko siyang naghihirap sa ospital dahil sa lintik na sakit na yon. Pag-alo ni Lila sa kausap, pagkatapos maikwento lahat ni Rodeo ang problema, kasama na ang hinanakit nito sa asawa. Sobra-sobra na ginawa kong pag-uunawa. I did everything I could just to bring back her sanity. Katunayan, nababaliw na nga rin yata ako dahil naiisip ko na pati ang mambuntis ng ibang babae para lang mabigyan siya ng anak na katulad ni Krian na kamukha ko. Hindi na itago ni Lila ang paglukot ng ilong. Masisigmura mo gawin yun? Bakit hindi? Kung ang magiging bunga niyon ay pagkabuo ng nasira naming pagsasama ng asawa ko.
Bakit hindi na lang sa asawa mo ulit ikaw gumawa ng baby? Napasulyap sa kanya si Rodeo. Sa kondisyon niya ngayon, sa tingin mo makakabuti sa kanya na magbuntis? Isa pa, parang krimen na yun. Ayoko na pilitin siya. Ayaw nga niya akong tingnan o kausapin eh. Lagi lang siyang tulala at nag-iisa. Sa bagay. Ay ewan, bahala ka. Nalilito na rin saad ni Lila. Natatawang ibinalik naman ni Rodeo ang tingin sa kawalan bago nagsalita. Kung may babae na papayag ay willing ako magbayad sa kanya ng 10 milyon. Nanaki ulit ang mga mata ni Lila. Tumataginting na 10 milyon ang i-offer ni Rodeo sa babaeng willing magpabuntis. Abay hindi na masama. Instant millionaire agad. Baka may kilala ka, Lila. Yung madali na sanang magbuntis para isang beses lang ay makabuo na agad kami. Ang tanong ay, totoo ka ba sa sinasabi mo? Baka naman salita lang ng lasing ang 10 milyon na yan, Rodeo. Oo nga, totoo to. Payo yun ng kaibigan ko. Ang totoo yun talagang pinag-iisipan ko kanina bago ka dumating. At nakapag-desisyon na ako kanina pa na gagawin ko nga yun. Kaysa magampon, gagawa na lang ako ng sarili kong anak. Hindi naman ako baog eh. Natigilan si Lila. Kung gaano siya katagal na nakatitig lang sa mukha ni Rodeo ay hindi niya na alam. Basta ang tingin na niya rito ay pera. Madaming pera na solusyon sa malaki niyang problema. 10 milyon. Sobra-sobra na yon na makakatulong sa pagpapatuloy ng gamutan ng anak niyang si Cassie. Baka sa halagang yon ay madugtungan pa ang buhay ng kanyang anak. Dahil lahat ng sasabihin ng doktor na ikakabuti nito ay kaya na nilang tugunan ng pera. Sure ka ba talaga sa 10 milyon, Rodeo? Naniniguro niyang tanong, hindi katagalan. Oo nga. Mayaman ka ba? Milyonaryo ka ba at parang kay dali lang sa'yo magbigay ng ganong kalaking pera? Mayabang ang ngiti na tiningnan siya ni Rodeo. Alam mo ba ang Moon Life Insurance Company? Napalabi naman si Lila. Oo naman, lagi yung may commercial sa TV eh. Saka nakakabanas nga yung mga agent nila. Ang kukulit, kuha na raw ako para pag namatay ako may 85,000 pesos ako matatanggap. Haler, paano ko pa yun matatanggap kung patay na ako? Mga siraulo. Bumunghalit ng tawa si Rodeo. Tawa ka dyan. Sita ni Lila rito na may kasamang hampas sa balikat ng lalaki. Bakit ba kasi napunta tayo sa usapang insurance? Ano bang kinalaman nun sa'yo? Huwag mo sabihing aalokin mo rin ako at matatampal talaga kita, Rodeo. Pinilit ng lalaki na matigil sa pagtawa bago sumagot. Sa akin kasi yun. Ha? Anong sayo? Namimilog ang mga matang sagot niya. Yung Moon Life, pag-aari ko yun. Walang yaban na pag-amin ni Rodeo dito. Nanlaki ang mga mata ni Lila. Upang maniwala siya ay may inilabas na ID si Rodeo at ipinakita sa kanya. Wow, big time ka pala. Hindi ka lang pala milyonaryo kung ganun, kundi bilyonaryo. Natawa ulit si Rodeo. So naniniwala ka nang kaya ko magbayad ng 10 milyon? May maire-refer ka ng babae na magbubuntis sa magiging anak ko? Napanguso si Lila. Oo, pero kahit sinong babae bang kailangan mo? Oo, kahit sino na. Nagmamadali na ako eh. Ay di ako na lang. Walang ligoy niyang pagpupisinta. Lumuwa ang mga mata ni Rodeo sa gimbal. What? Kako, ay ako na lang. Ako na lang ang bayaran mo ng 10 milyon kapalit ng pagbubuntis ko sa anak mo. Ang totoo, kailangan ko kasi ng pera para maituloy ko ang pagbabayad sa bills ng anak ko sa ospital at para hindi mahinto ang gamutan niya. You're kidding, aren't you? Mukha ba ako nagpapatawa? Sinalubong niya ang mga mata nitong hindi makapaniwala sa tingin sa kanya ni Rodeo upang maipakitang seryoso siya. Seryoso ka talaga, Lila? Oo nga, kung gusto mo gawa na tayo ng baby ngayon din. Tara. Paghahamon pa niya. Walang naging imik si Rodeo. Ayaw mo ba? Maganda naman ako ah. Tiyak na magandang lahi na ibibigay ko sa iyong anak. Madali rin ako mabuntis. Si Cassie nga nabuo lang yun ng isang beses kung pagkakamali sa hinayupak niyang ama at mahabang litanya niya upang maengganyo ang kausap. Ngunit nahinto siya sa pagsasalita nang bigla siyang hatakin ni Rodeo at siilin ng halik. His kiss was soft and gentle, pero sa pagkabigla ay nanatiling nakadilat ang mga mata niya. Pero maya-maya lamang ay ninamnam naman na niya yon. Tinugon niya ang halik nitong tila nakakaupos ng lakas at katinuan. Kalaunan,
Namalayan na lang ni Lila na pumasok sila ni Rodeo sa isang silid ng hotel. Basta tuparin mo 10 milyon na, huwag kang scammer dahil hindi na niya ulit nadugtungan ng sinasabi pagkat sinakop na muli ni Rodeo ang mga labi niya. Nagumpisa na ito sa pagromansa sa kanya. Paulit-ulit nitong hinaplos ang korban ng kanyang katawan habang nilalasap ang kalambutan ng kanyang mga labi. At nang dumako pa ang kamay nito sa masiselang pagitan ng kanyang mga hita, ay hindi na niya nasupil pa ang isang malakas na ungol. Halos bumuon ang mga kuko niya sa likod nito sa sensasyong nararamdaman. Please, Rodeo. Kailangan na kita. Hindi nagtagal ay pakiusap niya. Yes, darling. Come with me. Pagtugon naman nito kasabay ng pagposisyon sa kanyang ibabaw. Wala na siyang naging kontrol sa kanyang sarili. Nagpatianod na lamang siya sa bugso ng damdamin. Inisip na lang niya na para ito sa kanyang anak, para madugtungan niya ang buhay ni Cassie, at sana ay tuluyan ng paggaling ng pinakamamahal niyang anak. Dinig na dinig nila parehas ang mahihina nilang mga halinghing, habang sabay sa pag-indayog ang kanilang mga katawan. At halos pangapusan sila ng hininga at lakas, nang sabay pa nilang naabot ang rurok ng kaligayahan. Animoy zombie ang itsura ni Lila nang bumangon siya sa kama kinaumagahan. Gulo-gulo ang kanyang buhok at nangangaluntoy. Nagtungo siya sa banyo at doon sa ilalim ng shower ay mas pinayapa niya ang kanyang damdamin. Ano tong nagawa ko? Subalit mabigat pa rin ang kanyang damdamin na nasa bunutan niya ang sarili. Pumikit siya at idinikit ang noo sa tiles. Namalayan na lamang niyang pumapatak na ang mga luha sa mga mata niya. Kanina, nang magising siya, ay naalala niya agad ang nangyari sa kanila ni Rodeo. At pakiramdam niya ay ang dumi-dumi na niyang babae dahil nagpagalaw siya sa isang estrangherong lalaki. Hindi naman siya nagmamalinis dahil hindi na siya birhen. Pero parang ang hirap paniwalaan ng sarili niya na pumatol siya sa isang lalaki na nakilala lang niya nang wala pang isang araw man lamang. At ang mas malala pa ay parang ibinenta niya ang kanyang dangal. Diyos ko, patawarin mo po ako. Ang masakit pa ay wala na si Rodeo nang magising siya. Matapos pagsawaan ng kanyang katawan kagabi, ay iniwan siya nitong parang basahan. At ang 10 milyon na pinag-usapan nila? Wala. Nga. Ang tanga-tanga mo. Pinukpok-pokpok niya ng kanyang kamaawang noo. Sising-sisi siya sa kanyang ginawa. Magkaganon pa man, pinilit niyang makapakatatag. Umiyak man siya ng dugo ngayon ay hindi na niya mababawi pa ang nangyari. Isinumpa na lamang niya ang alak. Isinumpang hindi na siya titikim kahit kailan upang hindi na mangyari ang pagkakamaling nagawa niya kagabi. Nagbanlaw na siya. Sakto na paglabas niya ng banyo ay ang pagtunog ng kanyang cellphone. May nagpadala ng text message. Binuksan niya yon pero galing lang pala ang mensahe sa bangko niya. Katulad ng nakasanayan ay hindi sana niya papansinin ang mensahe. Pero napindot na niya, kaya binasa na lang niya. At ganoon na lamang ang pagmulagat ng mga mata niya sa nabasa niya. Dear valued customer, we are pleased to inform you that the transfer of 2 million pesos has been successfully credited to your account as of 21/04/2024. The details of this transaction are as follows. Sa labis na pagkamangha sa nabasa niyang pera na pumasok sa bank account niya, ay halos hindi na mabasa ni Lila ang details ng transaction na nasa ibaba. Isa lang ang binigyan niya ng pansin, kung sino ang nagpadala. Sender's name, Rodeo Villaflor. Lalo pang lumuwa ang mga mata ni Lila sa nabasa niyang pangalan. Galing pala kay Rodeo. Ibig sabihin tumupad sa usapan kahit paano ang estrangherong nakasiping niya kagabi. Nakakaloka pero nagsayang lang pala siya ng luha kanina. Para lang pala siyang tanga kanina na nag-emote. Pero bakit 2 milyon lang? Ang usapan namin ay 10 milyon. Ang duga niya Himutok pa rin ng mahimasmasan. Kahit na ang totoo ay sapat na yun sa kanya kaysa wala. Malaki pa rin ang maitutulong ng 2 milyon sa kanyang anak. Magtutuloy-tuloy na ang gamutan mo, anak. Napangiti na siya at naginhawaan. Mabilis na siyang nagbihis. Papunta na siya sa ospital. Sasabihan niya sa mga doktor ng kanyang anak na gawin na ng mga ito ang lahat ng paraan upang madugtungan ang buhay ni Cassie. May pera na siya. Sa isang malaki at kilalang ospital sa Quezon City ang kinaroroonan ng anak ni Lila. Matapos bumaba sa taxi na sinakyan, ay may pagmamadali siyang naglakad patungo sa loob ng gusali. Laking pagtataka nga lang niya dahil nakita niyang nasa labas ng kwarto ang nanay niya na nagbabantay kay Cassie.
Ayaw man niya ay kinutuban na siya ng hindi maganda. Nay, anong nangyayari? Nangihina ang tuhod na nilapitan niya si Aling Violeta. Lila, si Cassie. Umiiyak at nanginginig na nasabi lang ng kanyang ina. Gimbal ang ekspresyon ng kanyang mukha nang balingan niya ang loob ng silid ng anak. Doon ay nakita niya na nire-revive si Cassie ng mga doktor. Cassie! Malakas na hiyaw na niya sa pangalan ng anak. Gusto niyang pasukin ng anak at yakapin, pero mabilis siyang hinarangan ng dalawang lalaking staff din ng ospital. Bitiwan niyo ako. Kailangan ako ng anak ko. Cassie! Cassie, nandito na si Mama. Anak ko, lumaban ka, anak. Pagwawala niya habang ipinipilit ang sarili na makalapit man lang sana siya sa nag-aagaw buhay na anak. Lila, huminahon ka. Labis din ng pag-iyak na pakiusap sa kanya ng nanay niya. Hilam ng luha ang mga mata niya na yumakap na lang siya sa ina nang wala pa rin siyang magawa upang makapasok. Ayaw talaga siyang payagan. Nag-iyakan sila ng nanay niya. Diyos ko, wag mo na ngayon. Ibigay niyo pa sa akin ang anak ko kahit ilang araw pa. Dasal niya habang nakasubsob sa balikat ng kanyang ina. She never prayed so hard in her entire life until now. Hindi pa kasi siya ready talaga na mawala ang kanyang anak. At saka bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa na nakagawa na siya ng paraan para pagpagamot dito? Bakit? Matapos ang ilang sandali, lumabas ang doktor. Dok, kumusta ang anak ko? Rumaragasa pa rin ang luha na tanong ni Lila. Subalit malungkot na umiling ang doktor. I'm sorry, Mrs. Hindi totoo yan. Kasi, samit ni Lila sa pangalan ng anak bago siya nahimatay. Makalipas ang isang buwan, kahit papaano ay unti-unti nang nakaka-recover si Lila sa nangyari sa kanyang anak. Masakit sobra sa kanyang damdamin ng pagkawala ni Cassie, pero kinailangan niya tanggapin. Nagbalik siya sa kanyang trabaho at itinuloy ang kanyang buhay. May pera nga siya, pero aanin naman niya yun. Wala na ang dahilan ng pagbebenta niya ng kanyang sarili. Kaya imbis na gamitin ang perang ibinayad ni Rodeo sa kanya sa kung saan, ginamit niya yun para bigyan ng maganda at komportableng himlayan si Cassie. Mauna na ako, Besh. Paalam niya sa katrabaho at kaibigan na rin niya na si Nympha. Isang araw na hindi na naman niya namalayan na tapos na pala ang oras nila sa duty. Isang trabaho sa naging paraan niya para makalimutan saglit ang pangungulila sa anak. Kung magmumukmuk siya sa bahay, ay baka mabaliw lang siya. Ingat ka, sabi naman ni Nympha. Naghiwalay na silang magkaibigan. Magkaiba kasi ang way ng kanilang uuwian. Wala siyang pakialam sa paligid na naglalakad patungo sa hintayan ng jeep. Napatigil nga lang siya nang maramdaman niyang parang may sumusunod sa kanya. Paglingon niya ay isang bulto ng lalaki ang nakita niya. Lalaki na paminsan-minsan ay sumasagi rin sa isip niya. Si Rodeo. Ngumiti ito sa kanya at napansin niya agad ang lungkot sa mga mata nito. Anong ginagawa mo rito, Rodeo? At paano nalaman mong nandito ako? Nagawa niyang itanong makaraan ng ilang sandaling pagtititigan nila. I was just about to buy something at the department store when I accidentally saw you there. Casual nitong sagot. May condolences pala. Sorry, late ko nang nalaman ang nangyari sa anak mo. Tipid lamang siyang umiti dahil nanakit na naman ang lalamunan niya sa nagbabadyang mga luha niya sa pagkakaalala ulit niya kay Cassie. Can I invite you to dinner, Lila? Tatanggi sana si Lila dahil naalala niya ang 2 milyon na ibinayad nito sa kanya. Natakot siya na baka babawiin nito yon. Wala na siyang ibabalik dahil halos naubos niyon sa laki ng binayaran niyang bill sa ospital noon, kasama na ang mga nagastos nila sa burol at pagpapalibing kay Cassie. Dinala siya ni Rodeo sa isang restaurant nang nagpa-unlock siya. Bandang huli ay naisip niya na mas pangit kung tatakasan niya ito. Alam ko kung gaano kasakit mawalan ng anak, Lila. Ayos ka na ba ngayon? Paunang salita ni Rodeo matapos itong mag-order ng pagkain nila. Ayos naman na. Unti-unti ang pag-recover kahit paano. Malungkot na sagot niya. Tipid nang umiti si Rodeo. I'm glad to hear that. Kailangan eh. Ayoko rin namang malungkot si Cassie kapag nakikita niya ako nagdurusa. Anya, at sa puntong yun ay nilangkapan na niya ng konting sigla ang kanyang boses. Tama ka. Bumuntong hininga si Rodeo. Kung sana ganyan ang naging mindset ni Carla, sana maayos pa kami ngayon na mag-asawa.
Natahimik na si Lila. Hindi lang dahil sa ayaw niya sanang pag-usapan ng asawa ni Rodeo, kundi dahil bumalik din ang waiter na kanina ay kumuha ng order nila. Inilapag nito ang 6 na bote ng beer sa lamesa. Namula ang mukha niya nang dahil sa mga beer ay naalala niya ang namagitan sa kanila ni Rodeo noon. Huwag ka mag-alala. Hindi ako o tayo magpapakalasing. Pag maganda lang ng usapan kaya nag-order ako ng beer. Okay lang naman, di ba? Tila nabasa ni Rodeo ang iniisip niya na paliwanag nito. Ayos lang. Tipid niyang sagot. Idinaan niya ang pagkakataong yun upang pag-usapan ng 2 milyon. Tungkol nga pala sa ibinigay mong pera. Babawiin mo ba? Ha? Bakit naman? Binigay ko na sa'yo yun kaya syempre hindi. Pakiramdam ni Lila ay nabunutan siya ng maraming tinik sa dibdib. Sa isip-isip niya ay buti na lamang at mabait ang mayamang tukmol na ito. Actually, gusto ko magpaliwanag din sana kung bakit 2 milyon lang ang binigay ko. Na noon ko pa gustong gawin pero hindi ko naman alam kung paano kita ko kontakin. Naibigay mo sa akin ang bank details mo pero nakalimutan ko pala na isulat ang cellphone number mo. I even tried to find you on social media but it seems that you don't have a Facebook account. Wala akong ma-search na Lila Ruiz eh. Balikan ng pangalan ko sa FB, Alil Ines na Lila. Diyahing napakamot sa batok si Rodeo. Kaya naman pala. Bakit ba may mga taong mahilig magbaliktad ng name sa FB, no? Minsan din nakakapangiwi basahin. Mahirap eh. Bahagya silang natawa. At wala na ulit nagsalita sa kanila nang muling bumalik ang waiter, dala naman ng mga pagkain in-order ni Rodeo. Huwag ka sanang magagalit sa itatanong ko, Lila. Wika ni Rodeo nang kumakain na sila. Ano yun? Dinatnan ka na ba ng buwan ng dalaw mo? Bigla ay nabulunan sa kanyang kinakain si Lila. Madali siyang uminom ng tubig. Are you alright? Nabahalang tanong sa kanya nito. Ano ba naman kasing klaseng tanong yun, Rodeo? Reklamo niya. Sorry, bigla ko lang kasing naisip yung nangyari sa atin at sa naging deal natin noon dahil sa pagbanggit mo tungkol dun sa 2 milyon. Alam mo kasi, umaasa pa rin ako na sana'y may nabuo tayo ng gabing yun. Hindi na nakaimik pa si Lila. Nagunwari siyang abala na ulit sa pagkain habang pinag-iisipan ang bagay na yon. At lumagundong sa kaba ang dibdib niya nang maalala niyang hindi pa nga pala siya dinadalaw ng kanyang menstruation simula noon. 1 buwan na ang nakakaraan. Rodeo drank his beer habang nakatingin sa kanya at tila ba pinag-aaralan ng kilos niya. Paano kung mabuntis nga ako? Anong gagawin mo? Lakas loob niyang tanong dahil may pagdududa na rin siya sa katawan niya. Di tuloy ang deal natin. Magbibigay ulit ako ng 2 milyon sa'yo kapag buntis ka. Lila bit her lower lip. Nanliliit ang pakiramdam niya sa sarili. Gusto niyang sabihin na ayaw na sana niya sa usapan na yon. Total naman ay wala na ang dahilan ng pakikipag-deal niyang yon. Ngunit naisip din niya na paano kung bawiin ni Rodeo sa bandang huli ang paunang bayad nito na 2 milyon. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga kung sakali? Hindi pa naman nagbabago ang isip mo. Hindi ba, Lila? Dadalhin mo pa rin sa sinapupunan mo ang magiging anak ko kung sakali, hindi ba? Oo naman. Kahit lasing naman ako ng gabing yon, malinaw ang isip ko at may isa akong salita. Kaya tutupad ako sa usapan. Napilitan niyang sabi. Ipagdarasal na lang niya na sana ay hindi siya buntis. Hindi na niya yung kasalanan kung sakali. Thank you, Lila. You don't know how much you've made me happy today. Kuminang ang mga mata ni Rodeo. Sa katuwaan ay ginagap nito ang kanyang kamay at pinisil. Huwag ka munang umasa, Rodeo. Dahil paano kung hindi ako buntis? Binawi niya ang kanyang kamay sa lalaki. Don't worry, pinaghahandaan ko na yun. Ayos lang. Siguro sasuko na lang talaga ako. Siguro tatanggapin ko na lang na hindi pa talaga oras na maging ama ako. Gustuhin ko man, pero kung ayaw talaga ng Diyos, wala naman ako magagawa. Tumango-tango si Lila. Nabawasan ang pangamba at pressure niya kahit papaano. Madali naman palang kausap si Rodeo. Sige, gawin natin ngayon. Samahan mo ako magpa-check up sa isang OB-GYN. May kakilala ka ba? Ha? As in ngayon na talaga? Nabiglang sambit ni Rodeo. Oo, pwede naman yun eh. 3:00 pa lang naman ng hapon. May bukas pa siguro ng mga klinik ngayon. Yeah, I know. Pero ayaw mo bang malaman na ngayon kung may anak ka sa akin na wala? Agaw niya sa hindi natapos na sinasabi ni Rodeo.
Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Sige, gawin natin. Ipapacheck up kita sa kakilala kong OB after natin kumain. Pagpayag na ni Rodeo sa nais niyang mangyari. Mukhang na-curious din ito. Malapit lang ang pinuntahan nilang klinik. Mabuti na lang at hapon na kaya pagdating nila ay wala nang gaanong pasyente ang kakilalang OB ni Rodeo. Agad silang naasikaso ng staff. Hinintay nila sa lobby ang resulta ng pregnancy test ni Lila. Maya-maya pa ay pinatawag na sila sa loob ng opisina ng doktor. Congratulations, Mr. Villaflor. Your wife has been pregnant for 4 weeks. Nakangiting kinamayan ng doktora si Rodeo pagkalapit sa kanila. Really, doktora? Hindi makapaniwala na naibulalas ni Rodeo. Bakas ang pinagsamang pagkabigla at saya sa muka. Si Lila na narinig yon ay namilog naman ang mga mata. Dok, buntis talaga ako? Yes, Mrs. Congratulations. Siya man ay kinamayan ng doktora pagkatapos ay iniabot sa kanya ang resulta ng laboratory niya. Pinasadahan niya yun ng tingin. Si Rodeo man ay nakasilip din. Nakibasa rin at nang hindi makontento ay kinuha pa ang papel sa kamay niya at pinakatitigang maigi ang resulta. Nang mag-sink in sa isip nito na positive ang nakalagay roon, ay kailuwang na ng pagkakangiti nito na tiningnan siya. Napangiwi naman siya. No, this can't be happening. Her mind screamed. Bakit ang malas-malas niya? Bakit ba lahat ng lalaki nakaka-one night stand niya ay kay lalakas ng sperm? Nakakaloka. Siya na yata ang pinakamalakas na babae sa mundo. Kanina ka pa walang imik. Hindi ka masaya na buntis ka? Puna sa kanya ni Rodeo nang palabas na sila sa klinik. Paano naman ako magiging masaya kung... Lila, ayoko na mag-iisip o magsasalita ka na kontra sa pagbubuntis mo. Blessing yan. Pamumuto ni Rodeo sa kanyang sasabihin. Then please, wag kang gagawa ng kakapahamak ng anak ko. Dagdag pa nito. His voice was dangerously calm. Kitang-kita ang animoy apoy na kumislap sa mga mata nito. Ano ka ba? Anak ko rin to. Kaya hindi mangyayari kung ano man yung pumapasok sa isip mo. Angil niya. Bumuntong hininga naman si Rodeo. Mabuti naman kung ganun. Tinirikan na lamang niya ito ng mga mata. Ang mabuti pa, ihahatid na kita sa bahay niyo. Hindi na, mag-jeep na lang ako. I insist, Lila. Ihahatid na kita. Isa pa, gusto kong malaman kung saan ang bahay niyo para kapag pupuntahan kita o kapag kailangan mo ko, alam kong pupuntahan ko. Bahala ka. Kinagabihan ay bining baligtad si Lila sa higaan. Hindi lamang katawan niya ang pagod, kundi pati utak niya. Pero kahit anong pikit niya ng mga mata, ay hindi talaga siya makatulog. Kanina pa siya nakikipagtitigan sa kisame. Inaalala si Rodeo. Hindi pa rin siya makapaniwala na may anak na silang dalawa. Gayong kung iisipin, 2 beses pa lang silang nakita o nagkasama. Bumangon siya at parang maloloka na naisabunot niya ang mga kamay sa kanyang buhok. Babalik ako after 1 month, Lila. Sasamahan kita sa prenatal check-up mo. Alagaan mo lagi ang sarili mo. Kumain ka ng maigi. Huwag ka magpupuyat lagi. Kung kailangang umalis ka na sa trabaho mo dahil nahihirapan ka sa magiging morning sickness mo, huwag kang matakot na mag-resign. Ako nang bahala sa'yo hanggang manganak ka. Ang naalala niya pang sabi ni Rodeo sa kanya nang maihatid siya nito. He even kissed her on the lips na para bang nobya na siya nito. At imbes na magalit siya, ay kinilig naman siya. Umiling-iling siya. Gaga, kinikilig ka sa may asawa. Asawa na mahal niya. Tumigil ka nga at matulog ka na. Then she uttered to herself. Pabagsak na inihiga niya ulit ang katawan. Pipilitin na sana niyang matulog talaga. Subalit tumunog ang kanyang cellphone. May nag-text. Dear valued customer, we are pleased to inform you that a transfer of 2 million pesos has been successfully credited to your account as of 24/05/2024. Muli siyang napabangon nang mabasa niya ulit ang message na yon galing sa kanyang bangko. Tinupad ulit ni Rodeo ang ipinangako nitong 2 milyon. Hindi niya alam pero natulala na talaga siya. Mas hindi niya alam kung matutuwa ba siya dahil ang dami na naman niyang pera o hindi matutuwa dahil alam naman niya kung ano ang kapalit ng lahat ng ito. Wala sa loob na sinalat niya ang impis niyang tiyan. At hindi rin niya alam pero bigla na lamang ay nagunahan sa pagtulo ang kanyang mga luha. Nang sumunod na mga linggo ay nagpa siya si Lila na ipagtapat na sa ina ang kanyang kalagayan.
Higit sa lahat ay ang ina ang dapat nasasabihan niya ng kanyang sitwasyon na kahit anong mangyari ay hindi niya maitatago dito dahil magkasama sila sa bahay. Ano ka mo? Buntis ka pero hindi sa'yo magiging anak mo? Paano mangyayari yun? Nagulantang si Aling Violeta nang sa wakas ay naamin ni Lila ang kanyang kondisyon. Sa abot ng kanyang makakaya ay ipinaliwanag niyang maigi sa kanyang nanay ang kinasadlakan niya. 2 months na ang munting buhay na nasa tiyan niya at naisip niya na dapat na tong malaman ng kanyang nanay bago pa ito makahalata. Panay na rin kasi ang sumpong ng kanyang morning sickness. Palagi na nga siyang absent sa trabaho na pinagtataka ng ina dahil laging masama ang pakiramdam niya. Diyos ko, Lila, paano mo nagawa ito? Mas binalot pa ng silakbot ang nanay niya nang matapos siyang magkwento. Sorry, Nay, pero kailangan kong ibigay kay Rodeo at sa asawa niya ang isisilang kong bata dahil hindi naman talagang rason kung bakit nabuo ang batang to sa sinapupunan ko. Tinanggap kong alok ni Rodeo para madugtungan sana ang buhay ni Cassie. Magagawa mo yun sa sarili mong anak, Lila? Marahil nga isanggol na yan ang kapalit ni Cassie kaya ibinigay sa'yo ng Diyos. Wala naman ako magagawa, Nay. Nagastos ko na ang paunang ibinayad niyang 2 milyon. Tsaka anak naman niya talaga to. May karapatan din po siya. Konsola niya sa ina. Masakit man ay determinado na siyang ibigay kay Rodeo ang magiging anak nila. Inihahanda na niya ang kanyang sarili. Sana'y hindi ka magsisi sa gagawin mo balang araw, Lila. Ang sabi na lamang ni Aling Violeta. Wala rin naman itong magagawa. Pero baka sa mukha ng ginang ang pagkabahala at pag-aalala para sa kanya at sa apo nito na kahit kailan ay hindi nito pwedeng akuin na apo. Maya-maya ay huminto ang isang mamahaling sasakyan sa mismong tapat ng bahay nila at nagbusina. Yun ang tuluyang nagpatigil sa usapan nilang mag-ina. Dumating na si Rodeo bilang pagtupad sa pangako nito na sasamahan siyang muli sa prenatal check-up niya. And as usual, napakagwapo na naman nito kahit simpleng t-shirt at maong pants lamang ang suot. Pinapasok niya muna ito saglit sa bahay nila at ipinakilala sa nanay niya. Pasalamat siya at nakisama naman ng nanay niya. Sa kabila ng disgusto nito sa inamin niya, ay hindi yun ipinahalata ng nanay niya kay Rodeo. Kinilig naman siya ng sobrang magalang si Rodeo sa nanay niya katulad ng totoong manugang. Dapat wag na lang dito sa bahay namin mo ko puntahan sa susunod, Rodeo. Anya nang umalis na sila at sakay na sila ng kotse papuntang klinik ng OB. Bakit naman? Nagtatakang sinulipan siya nito. Baka masanay ang nanay ko. Baka mag-feeling na talaga na manugang ka niya. Matagal na rin kasi yung umaasa ng manugang sa akin na alam ko namang hindi ko maibibigay sa kanya kahit kailan. Wala na yata akong balak na mag-asawa pa. Tinawanan lamang iyon ni Rodeo. Pagdating nila sa klinik ay para na naman silang mag-asawa. Holding hands pa silang pumasok. Todo alalay ito sa kanya. Lalo na nang kinuhanan siya ng ilang series ng laboratory test. Parang ito pang nasasaktan sa mga karayom. Tuwang-tuwa siya na makita niya ito sa mga ganoong eksena. Siguro kung totoong asawa niya ito ay siya na ang pinakamasayang buntis sa balat ng lupa. Ang ikinaantig parehas ng damdamin nila ay noong pinakinggan nila sa Doppler ang heartbeat ng kanilang baby. Mangiyak-ngiyak silang parehas ni Rodeo. Pagkatapos ng check-up ay niyaya siya ng lalaki na kumain muna dahil tanghali na rin naman. Asikasong-asikaso siya ni Rodeo. Napagkamalan pa nga silang mag-asawa ng staff ng restaurant. Aalis na ako. Babalik na lang ulit ako next month. Ikaw na bahala sa baby natin, Lila. Paalam nito sa kanya nang matapos silang kumain sa restaurant at ihalid ulit siya nito sa bahay. Hindi maintindihan ni Lila pero bigla siyang may naramdamang pagtutol sa pagpapaalam nito. Bye, baby. Paalam din ni Rodeo sa anak nila. Yumukod pa ito at hinalikan ng kanyang tiyan. Mag-iingat ka, Rodeo. Pinilit naman niyang sabi nang tignan siya nito ulit. Mag-iingat ka rin palagi. Balik sabi nito at mabilis na siniil nito ng halik ang kanyang mga labi. Hindi niya yun tinutulan kahit alam niyang mali. Ewan ba niya at parang masaya siya sa atensyang ibinibigay nito kahit na may hangganan niyon. Pagsapit ng 3 buwan, dumating nga ulit si Rodeo upang samahan ulit siya sa monthly check-up nila ng baby nila. Walang pagsidla ng kasiyahan ni Lila na muli niya itong nakita. Pumapayat ka. Ayos ka lang ba?
Pansin agad nito sa kanya. Medyo maselan kasi ako ngayon sa pagbubuntis. Pero ayos lang naman. Ganun ba? Pumapasok ka pa ba sa trabaho mo? Oo, pero panay ang absent ko dahil nahihirapan akong bumangon sa umaga. Huwag ka nang pumasok, Lila. Alagaan mo na lang ang baby natin. Huwag kang mag-alala sa mga needs mo sa araw-araw dahil ipapasok ko ulit ang another 2 million pesos sa account mo mamaya. Bukod pa ron susuportahan ko rin ang gastusin sa inyo ni baby. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Madami pang tira sa ibinigay mo last month. Milyonarya na nga ako dahil sa'yo. May palabra de honor ako, Lila. Kapag sinabi ko o ipinangako ko, gagawin ko talaga. Isa pa mas masaya ako na naibibigay kong pangangailangan niyo ng anak natin. Nagkalambong ang mukha ni Lila. Sana totoo na lang ang lahat ng ito. Sana siya na lang ang asawa ng lalaking to. Pero alam naman niyang imposible. Kung pwede lang ay patitigilin niya ang oras upang hindi na matapos ang araw na magkasama sila. Subalit katulad pa rin ng dati, matapos ang check-up at pagkain nila sa restaurant, ay inihatid siya nito sa bahay at umalis na rin to. Kinagabihan nga'y pumasok ulit sa bank account niya ang ikatlong 2 milyon na ipinadala ni Rodeo bilang kabayaran sa pagbubuntis niya sa magiging anak nito at ng totoong asawa nito. Dapat ay masaya siya dahil marami na naman siyang pera. Ngunit kabaligtaran, binalot siya ng kalungkutan at kusang tumulo ang kanyang mga luha. Anak, umiiyak ka ba? Puna agad ng nanay niya pagpasok nito sa silid niya. Umupo ito sa tabi niya sa kama. Nahihiyaman dahil tigmak ng kanyang luha ang kanyang mga mata, ay hinarap ni Lila ang ina. Nay, nahihirapan na po ako sa ganitong setup namin ni Rodeo. Anong ibig mong sabihin, anak? Akala ko ba'y malinaw sa'yo na una pa lang ay hindi mo magiging anak ang pinagbubuntis mo? Malinaw nga po yun, pero ang malabo po ay ang nararamdaman ko sa kanya. Nangungulila na po ako sa kawalan ng presensya niya. Ang gusto ko na po ngayon ay sana lagi ko na lang siyang kasama. Mahal ko na po yata si Rodeo, Nay. Sumisinghot-singhot na parang batang pag-amin niya. Naku naman anak, bakit hindi mo panigilan ang damdamin mo? Mas lalo ka mahihirapan yan. Hindi ko naman ginusto, Nay. Pinigilan ko po pero kasi sa tuwing kasama ko siya, ang bait niya sa akin. Ipinaparamdam niya na mahalaga ako sa kanya. Para talaga akong may asawang mabait kapag katabi ko siya, Nay. Siya po ang pinangarap ko na lalaki na makasama habang buhay. Ang kaso, hindi naman pwede dahil may asawa siya. Mas nag-iiyak pa siya matapos niyang sabihin yun sa ina. Ay Diyos ko, kawawang anak ko. Awang-awa naman sa kanya ang nanay niyang niyakap siya at hinagod-hagod ang kanyang likod. Di bali anak, makakatagpo ka ng lalaking para sa'yo. Sa ngayon ay tumahan ka na. Hindi yan makabubuti sa apo ko. Tandaan mo na narito lang ako palagi para sa'yo. Salamat, Nay. Pagdating ng ika-4 na buwan ng pagbubuntis ni Lila, hindi na niya hinintay pa si Rodeo. Maaga pa lamang ay bihis na siya at umalis na siya sa bahay nila. Nagsolo siyang nagtungo sa klinik. Nang matapos siya at nalamang walang problema sa dinadala niya, ay umalis na siya agad doon. Ayaw niyang maabutan siya roon ni Rodeo. Pag-iwas. Matinding pag-iwas. Yun ang naisip niyang paraan upang maputol ang nabuong damdamin niya para sa lalaki. Hindi maaari na patuloy niya itong mamahalin. Gayong malinaw naman na walang patutunguhan ang umuusbong niyang damdamin. Dihado na siya dahil mapupunta sa mga ito ang magiging anak niya. Sobra na kung magiging dihado pa siya dahil sa one-sided love na nararamdaman niya. Baka hindi na niya kayanin pang sakit. Naglakwatsa muna siya sa mall. Nag-window shopping. Gabi na nang nagpa siyang umuwi dahil tiyak niyang wala na si Rodeo kung sakaling tama ang hinala niyang hinahanap siya nito. Pinatay niya ang cellphone niya para hindi siya nito maistorbo. Subalit hindi naman sa bahay nila ang naging bagsak niya kalaunan dahil namalayan na lamang niya na nasa playground na siya at nakaupo sa swing. Halos 1 oras din ang ipinirmi niya roon. What do you think you're doing? When suddenly came the deep voice that she would probably recognize even in her sleep. Naitukod niya ang paa niya upang matigil sa paggalawang swing. Manghang-mangha siya nang makita niya si Rodeo. Bakit hindi mo ako hinintay kanina, Lila? May tampo sa tinig na tanong pa nito. Ramdam na ramdam niya ang katuwaan ng puso niya na muli itong makita.
Hindi lang niya hinayaan na mag-reflect yun sa kanyang muka. Napakunot noo siya kaysa ang matuwa. Kaya ko naman na mag-isa na magpa-check up. Hindi mo na ako kailangang samahan. Pabalang niyang sabi. Pinagalaw niya ulit ang swing. Mag-usap tayo ng maayos, Dila. Nagulat na lang siya nang pinatigil yun ni Rodeo at hinila siya patayo. Anong ginagawa mo, Rodeo? Singhan niya dahil delikado ang ginawa nito. Iniiwasan mo ba ako? Nagtitimpi na tanong din ito habang hawak ng mahigpit ang braso niya. Bitiwan mo nga sabi ako. Tinangka niya itong itulak ng isa niyang kamay, pero walang naging silbi. Rodeo was too strong. Answer my question first, Dila. Sinadya mo bang hindi ako hintayin kanina dahil gusto mo akong iwasan? Oo na. Namalaya na lamang niyang naisigaw. Lumuwa ang mga mata ni Rodeo. At bakit? Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Dahil ayoko nang makita ka pa, Rodeo. Mas lalong ayaw ko makasama ka. Sigaw niya ulit. Bigla ay naimura ni Rodeo sabay hila sa kanya. Bago pa nalaman ni Lila ay inangkin na nito ang kanyang mga labi. Magkagayunman, sandali lamang siyang natigilan at nang makabawi ay nagsimula na siyang magpumiglas. Pilit niyang inialpas ang mga labi sa mga labi nito. Subalit lalo lamang naging marubdob ang mapagparusang halik nito. Nang gahibla na lang ay bibigay na ang puso niya, ay idinaan niya sa pag-iyak. Naramdaman at nalasahan ni Rodeo ang mga luha niya, kaya sa pilitan na siya nitong pinakawalan. Lumuluha siyang nag-iwas ng tingin nang titigan siya ng lalaki. Tinalikuran niya ito. Sabihin mo sa akin kung anong problema, Lila. Huwag ganito. Pakiusap sa kanya ni Rodeo pagkaraan ng ilang minuto. Sinabi ko na kanina pa, ayoko lang na makita ka, Rodeo. Sa gitna ng mga hikbi ay nasabi niya. Pero bakit nga? Tell me, may mali ba akong nagawa o nasabi? Babaguhin ko. Huwag mo lang akong iwasan. Muli siya nitong hinawakan sa braso at hinila paharap. Napapikit si Lila upang umiwas, dahilan para mas mag-unahan sa pagpatak ang mga luha niya. Dahil nahuhulig na ang loob ko sa iyo, Rodeo, at ayokong lumalim pa to. Pag-amin niya nang magmulat siya ng mga mata. Kamuntikan na siyang magtatakbo nang halos magsalubong ang mga kilay ni Rodeo na tinitigan siya. Unti-unti ay naramdaman niya ang pagluwag ng hawak nito sa kanyang braso hanggang sa nabitiwan na siya nito. Bumuntong hininga siya at totoo sa loob na nagpaliwanag pa. Wala kang dapat ipag-alala sa nararamdaman ko, Rodeo. Alam ko naman ang lugar ko. Lalong alam ko kung gaano mo kamahal ang asawa mo. I will not cross the line. Hindi naman ako ambisyosa para hangarin ko ang isang tulad mo. Tanggap na tanggap ko na anak lang ang kailangan mo sa akin. Kaya nga iniiwasan na kita para hindi ako masaktan. Speechless pa rin si Rodeo, pero kitang-kita ang pagguhit ng sakit sa mukha nito. Ano, mananahimik ka lang ba dyan? Ang dami ko nang sinabi. Hangil na niya sa lalaki. Pahiyang-pahiya na siya eh. Tapos idadaan lang siya nito sa pananahimik. Mas okay pa nga na magsalita ito ng masasakit kaysa manahimik. Kailan mo pa ako mahal, Lila? Sa wakas ay salita nito pagkatapos ng ilang minuto. Hindi ko na alam kung kailan, pero hindi na mahalaga yun. Hayaan mo na. Basta nasabi ko na sa'yo ang dahilan kaya iniiwasan kita. Kaya sana tulungan mo ko. Huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Hayaan mo na ako sa pagbubuntis ko. Hindi naman ako pababayaan ni nanay. Siguro bumalik ka na lang kapag manganganak na ako. O kaya kapag nakapanganak na ako. Hindi ko itatakas si baby. What if I also tell you that I love you too, Lila? Bigla ay pag-amin na rin ni Rodeo na ikinabigla niya. Ano ka mo? Gimbal niyang tanong. Mula sa pagkakakunot noo, unti-unti nang sumilay sa mga labi ni Rodeo ang matapis ng ngiti. Sinabi mo bang mahal mo rin ako? Ang lakas din ng trip mo, no? Akala mo madali sa akin na umamin sa'yo? Tapos ikaw trip-trip lang? Umayos ka nga, Rodeo. Hindi ako nang titrip. Ang totoo, kahit ako ay nagtataka na sa nararamdaman ko, Lila. Kung alam mo lang kung paano ko pinigilan ng sarili ko na hindi ka puntahan dahil hindi pa schedule ng check-up mo. Baka ilang ulit na nasasampal ko ang sarili ko. Kahit gustong-gusto kitang makasama, tinitikis ko ang damdamin ko. Ayoko rin kasi na masira ang pinag-usapan natin. Natakot ako na baka lumayo ka kapag nalaman mo na mahal kita.
Umawang ang mga labi ni Lila dahil hindi makapaniwala sa narinig. Hindi na naman niya alam kung ano ang dapat na sabihin o maging reaksyon sa inamin ding yun ni Rodeo. Pero ramdam na ramdam niya na tuwang-tuwa ang kanyang puso. Unang beses na nakaramdam siya ng ganoong klase ng kasiyahan. Rodeo. Nabahala siya nang lapitan siya nito. To her surprise, without warning, he leaned towards her and kissed her lips deeply and passionately. At kamuntikan na siyang matangay at maniwala sa ipinapalasap nitong pagmamahal. Wag, Rodeo. Iminaling niya ang muka upang maputol ang halik. Masaya siya na malamang mahal din siya nito. Pero mali na tanggapin niya ang pag-ibig na yon. Hindi niya dapat nakalimutan na may asawa na ito. I really love you, Lila. And thank God nasabi ko na rin sa'yo sa wakas ang nararamdaman ko. Parang wala lang na masuyong sabi pa rin ni Rodeo. Hindi pinansin ang pamumutol niya sa halik nito. Ano bang sinasabi mo? Nakalimutan mo na bang may asawa ka? Asik naman niyang paalala. Asawa? Oo, hindi ba may asawa ka? Kaya nga gusto mo magkaanak dahil gusto mong mabuo kayo ng pamilya, hindi ba? Gusto mo rin gumaling na ang asawa mo. Naburang kasiyahan sa mukha ni Rodeo. Humalili ang lungkot. Hindi mo pala nabalitaan? Ang alin? Nawala na si Kyla. Sabay sila ng anak mo nang mawala siya. Ano? Nanlaki ang mga mata niya. Kinilabutan. Anong nangyari sa kanya? Bakit ngayon mo lang sinabi? Ayoko nang pag-usapan dahil masakit din sa akin ang pagkawala niya. Nung may nangyari sa atin, nagising ako sa isang tawag. Tinawagan ako ng isang kasambahay namin. Pinapauwi niya ako dahil may nangyari raw na masama kay Kyla. Kinitil ng asawa ko ang sarili niyang buhay. Nakita na lamang siya na nakabigti sa kwarto namin. Sa pagmamadali ko na mapuntahan siya, kaya hindi na rin kita inabala pang gisingin noon. Hindi siya nagkomento, pero gitla na naitutok niya ang dalawang palad niya sa bunganga. Napakalalim na buntong hininga ang pinakawala ni Rodeo. Sobra ako nasaktan, kaya nagpahilo muna ako ng sugat. Lumayo muna ako rito sa Maynila. Iniwan ko ang kumpanya ko para makalimot kahit saglit lang. Ang hindi ko inasahan, pagbalik ko makalipas ang isang buwan makikita kita. Nabuhayin ako ng loob sa naisip ko na baka nabuntis kita. Na baka may anak ako sa'yo na pwede kong idahilan para ipagpatuloy ko ang buhay ko. Nanubig ang mga mata ni Lila. Nagbanta ng mga luha. Natatawa naman na kinabig na siya ni Rodeo at ikinulong sa mga bisig nito. Sa dibdib nito ay umiyak siya ng umiyak sa di malamang dahilan. I'm sorry, sweetheart. This is all my fault. Kung hindi sana ako naging duwag sa pag-amin ng damdamin ko sa'yo, hindi ka nahirapan. Pati tuloy si baby natin baka nahirapan din. Bulong ito sa kanya at hinalikan siya sa buhok. Mahal mo ko, pero natitiis mo ko. Paano mo nagagawa na sa loob ng isang buwan ay isang beses mo lang ako puntahan? Sisinghot-singhot na himutok niya. Suminga pa siya sa t-shirt ni Rodeo. Ako nga miss na miss kita agad kapag umalis ka na. Kulang na lang habulin ko ang kotse mo para pigilan ka. Patuloy niya. Natawa na si Rodeo. Hindi mo alam pero lagi ako nagpupunta sa trabaho mo. Kahit wala naman akong bibilin sa department store. Lagi kitang tinatanong sa malayo. Tinitiyak na ligtas kayo ng baby natin. Ano? Protesta ni Lila. Wala sa oras na kumuwala siya sa yakapan nila. Naalala mo nang wala ka masakyan pa uwi noon dahil malakas ang ulan? Ako ang nagpadala ng inakala mo na taxi. Ang totoo, service namin sa kumpanya yung kotse na yun at tauhan ko yung inakala mong driver. Ang daya mo. Ang daya-daya mo. Pinagkukurot na niya ito sa tagiliran. Hindi tinantanan. Nagtatawa na lamang nang nagtatawa si Rodeo habang umiiwas. Hanggang sa nahuli nito ang mga kamay niya at muli siyang hinila payakap. Hindi na siya nag-inerte pa. Pabebe na gumanti na rin siya sa yakap nito. I love you with all that I am, Nila. I promise, gagawin ko lahat para maging masaya kayo lagi na magiging baby natin. Huwag mo lang akong iiwan. Bulong nito sa kanya kapag kuwan. I love you so much too, Rodeo. Oo, walang iwanan. Tayo nang magiging anak natin ay magsasama hanggang sa pagtanda. Siya na ang kusang nangunyapit sa leeg ng lalaking pinakamamahal at hinalikan ito sa labi. Rodeo, sigurado ka ba talaga sa nararamdaman mo sa akin? Wala pang isang taon ng pagkawala ni Kyla. Tanong niya na maghiwalay sila ng labi. I think this is my way of feeling, Nila.
Alam kong husgahan ako ng iba dahil agad ako nakahanap ng kapalit ni Kyla. Pero kung hindi kita nahanap muli, baka lunod na ako sa kalungkutan at maaaring sumunod na rin ako sa kanya. Kayo ni Baby ang nagselba sa akin, hanggang sa hindi ko na namamalayan na nahuhulog na loob ko sa'yo. Pero paano ang asawa mo? She's happy now up there with our son. Humingi na rin ako ng permiso sa kanya na muli ako magmamahal, mag-aasawa at magpapatuloy ang buhay kasama ka at si Baby. I know na hindi niyo gugustuhin na magaya ako sa kanya na huminto ang buhay matapos mamatay ang anak namin. At alam ko na rin na masaya na siya para sa akin. I also ask for her forgiveness nung gabing nagawa akong pakipagkasundo sa'yo dahil sa kagustuhan kong gumaling na siya. Sana rin ipapatawad ako ng asawa mo dahil sa ginawa natin noon. No, it's not your fault, sweetheart. Isa pa ay yun din ang naging daan para hilumin ang mga nagdadalamhati nating mga puso. Kung hindi tayo naiintindihan ng iba, hindi na importante yun nila. Ang mahalaga ay tayo. Ang mahalaga ay mahal natin ang isa't isa at mabuo natin ang ating pamilya. Niyakap siya ni Rodeo ng mahigpit at ilang sandali pa ay inuuwi na siya nito sa bahay dahil lumalamig na. Sa bahay ni Lila ay nadatnan nila na nanonood ng TV ang ina ni Lila. Kinuha na rin nila ang pagkakataong yun para sabihin sa ginang ang relasyon nila na ikinatuwa naman ng matanda. Laking gulat pa ni Lila nang biglang hingi ni Rodeo ang kamay niya sa harapan ng kanyang ina. Lalong lumapad ang ngiti ng ina niya dahil matutupad na ang pangarap nito na magkaroon ng manugang. Dahil malaki na ang siya ni Lila, minadali na nila ang kasal nila at sa West na lang muna nila napagkasunduan na magpakasal. Ayaw ni Rodeo na ipanganak ang baby nila na out of wedlock. Pero nangako ito kay Lila na magpapakasal silang muli sa simbahan pagkapanganak niya. Lumipas pa ang ilang buwan at sumapit na ang kabuwanan ni Lila. Tarantang-taranta si Rodeo nang manganganak na siya. Halos hindi alam ni Rodeo kung paano siya itatakbo sa ospital. Tumawag ka ng ambulansya! Lalabas na si Baby Rodeo! Sigaw ni Lila sa asawa nang parang tangang pabalik-balik lang ito ng takbo dahil sa pagkataranta. Oo, sandali lang, sweetheart. Inilabas ni Rodeo ang cellphone nito, pero dahil hindi rin kanda o gaga sa pagdial, ay hindi ito makatawag-tawag. Mabuti na lamang at sakto na dumating na ang driver at kasambahay nila na mga galing sa pamamalengke. Sa tulong ng mga ito ay nadala rin sa wakas si Lila sa ospital at nailuwal niya ng ligtas ang kanilang anak. Ang baby boy natin, kumusta siya? Namamaos ang tindig na tanong agad ni Lila kay Rodeo nang magising siya kinabukasan. Don't worry, ayos lang siya, sweetheart. Mabuti naman. Sinong kamukha? Napalabi si Rodeo. Mahinang tumawa si Lila. Sabi ko na nga ba kung magiging kamukha niya? I won. Ipasok mo agad ng kulang mong 4 na milyon sa bank account ko ha. Huwag kang madaya. Natawa na rin si Rodeo. Sa halip na malungkot ito dahil talo sa pustahan nila kung sino ang magiging kamukha ng anak nila, ay ginawaran siya ni Rodeo ng halik sa kanyang noo. I'm so proud of you, sweetheart. I love you. Bulong sa kanya nito. And I love you too. She replied with all her heart. Naghalikan sila at sakto na maghiwalay ang mga labi nila ay ang pagpasok ng nurse dala ang anak nilang si Baby Chrissy. Pinaghalong pangalan ng kanilang mga anak na nawala sa kanila. Pero mga nagpatatag naman sa kanila sa mga hamon sa buhay. Makailang buwan pagkatapos ng mga anak ni Lila ay tinupad ni Rodeo ang pangakong kasal nila sa simbahan. Ayaw na sana ni Lila dahil kontento na naman siya sa kasal nila sa judge. Pero talagang mapilit ang kanyang asawa, kaya hinayaan na lamang niya. Noon, akala ni Lila ay malas siya sa mga lalaki. Nagkaroon siya ng anak sa pagkadalaga, kaya naman inakala niyang hinding-hindi na niya mararanasan pang mahalin at pakasalan. Pero nagkamali siya. Meron pa palang seseryoso sa kanya. Tunay nga palang kapag sinurrender mo na ang lahat sa universe at sa Diyos, kusang gagalaw ang kapalaran para sa'yo. Pinagtagpo sila ni Rodeo na parehas halos sumuko na sa dinadalang problema. Pero sa huli, sila pala ang magdadamayan at magkakatuluyan. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story.
Keep safe and be blessed.